provinces. Pero doon namatay. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at ang mga nanonood for the Breaking Point at this session. And we have here our guests from the Baguio City Council, Councilor Joe Molintas, and of course, welcome kay Councilor Fred Bagbagin for the first time dito sa Breaking Point. Natatakot kasi ako pumunta rito eh. Tinitext ko nga po kayo, hindi kayo sumasagot eh. Pinapakinggan ko yung mga tanong mo, mahirap sagutin. Si Sir Fred naman, parang hindi nasanay sa mga tanungan natin. Masaya ang diskusyon natin ngayon dahil unang-una, tatanungin natin, kamusta nga ba ang ating City Council? Kamusta ang debate kanina tungkol sa ating mga proyekto? Mukhang nagtagal tayo sa DPWH. 2.5 hours lang. 2.5 hours lang naman. Kawawa naman yung mga taong nagsasalita doon. Ito po ay patungkol sa mga nakatenggang proyekto natin. Tama po ba? At saka yung issue namin, yung coordination, siyempre dapat yung pinopondohan nila ay yung mga priority projects ng city. Nagkasagutan nga po doon sa priority projects at sa coordination ng DPWH at ng City Engineering Office. Tama ba? Sibao. Sibao. Kasi karamihan ini-implement ng Sibao. So, ang hindi natin alam, minsan turuan na yan. Ang DPWH daw ay walang kopya ng ating City Development Plan. Ayun ang tinatanong ko. Kasi nga, dapat bago sila mag-isip ng project, tingnan nila yung priority projects na hindi kayang pondohan ng city tulad ng market na banggit ko. Ang problema daw, hindi raw nila alam. Or wala silang kopya. Wala silang kopya, so hindi nila alam. Kasi ano yan yun nga, mandated ng local government code na lahat yung mga national agencies, they should coordinate with the LGU. Para alam nila. Kasi ang LGU mayroon siyang sariling master development plan para mag-jive yung mga, yun na, kung anong mga projects ang, dapat ang LGU, yun ang autonomous ng LGU na, siyempre sila ang magpaplano, sila ang nakakaalam, di ba? Kung anong maganda para sa kanila. Tama po. Kaya you should defer to them. Anong mangyayari after itong pinatawag natin sila? What is the next move? Will they come back? Yung inimbitahan kanina, yung mga implementing agencies like Sibao, pati yung gumagawa ng Baguio General Hospital, yung gumagawa ng mga building sa UP. Lahat nga po nang hindi tapos. Na mga hindi tapos, na matagal, na kontrobersyal. Kasi yun ang sabi ng DPWH, hindi naman kami lahat ang nag-implement yan. May kanya-kanyang implementing agencies. Pero natapos po ang ating session nang hindi naman natin naklaro kung kailan nga po matatapos ang mga proyektong ito. Will it be up for another session or another battle in the City Council? Sa April, we will have another invitation. Siguro po naman ay magkakaroon na sila ng kopya ng ating development plan by then. Nagbigay nga kami ng mga copies ng mga resolutions before
para kailan kahit na wala ngayong resolution na yan, batay sa local government code, they should really coordinate with the city, with the LGU, di ba? So the bottom line po dito ay coordination and knowing what the city will need. Ayun na nga, para pati sa monitoring, yung mga ganon. At saka, katulad ngayong sabi ni kanina, yung sa city engineering, they should coordinate para they could also give inputs. Mahaba po ang usapan talaga sa mga proyektong hindi pa natatapos at it will drag on to our campaign period, and of course this will become one of our hottest election issues. But pag-uusapan po natin ito ng mas in-depth siguro po pagdating ng Abril, at kapag po kumpleto po ang ating mga panel ng mga tagapag-implement ng proyekto at talagang makita natin kung bakit nga ba ito nasa stall. Ang dami pong nangyari between the last time na nag-guest si Attorney Molintas dito at ngayon. Nagkaroon po tayo ng mga public hearing. Kamusta po yung naging public hearing natin? Regarding the city market, am I right? Nag-public hearing through my committee and that of the Vice Mayor kasi nga in-anticipate namin na darating sa amin yung proposal ng SM at gusto namin malaman kung paano siya nag-umpisa at saka anong status ngayon. So, sa akin kasi, baguhan ako sa City Council, kaya ako ay nangangapa, pero ayaw ko na pagdating sa committee ko, ay magkakaroon ako ng problema. Kaya sa akin, I wanted to see the pulse of the people who had been undergoing consultation from the executive department side. Kaya sa akin, kung sabi ng iba ay useless daw yon, kasi done deal daw yon, sa akin napaka-importante no that we were able to learn what the PPP law is all about. Kasi before that, mayroon tayong PPP ordinance at mayroon tayong PPP law, national law. But at that time also, nagbotohan ang mga city council kasama si Fred kung paano ba natin i-develop ang market. Kaya ngayon nandito si Sir Fred. Sir Fred, pakikwento nga po kung paano tayo umabot dito sa pagdesisyon na mag-PPP modality. Dahil marami pong nalilito dito kasi sinasabi nga ngayon, sir, na bakit nga ba hindi na lang tayo ang mag-develop nitong palengke? Ang dami-dami daw nating savings, kakayanin naman natin. But bring us back to the time when we decided to go to this modality, sir. I think that, if I'm not mistaken, year 2021 yata yan. 2020. Ayun na nga, all of the modalities were presented to us. Okay? Yung mayroon yung sa lease, mga loan, mga ganon, and then mayroon nga itong private-public partnership. And then, of course, the first thing that we did is to consult our local finance committee. Kung kakayanin ba kung natin. Ano yung magandang kung ano modality. Yung best option. Opo. Kasi yung sabi nila, kung loan, siyempre masyadong mataas ang interest niyan. At saka hindi natin kaya. The first thing that they said, yung local finance committee, hindi natin kayang to spend for that big amount of project kasi big ticket ito di ba? It's a big ticket project. So mga 4 billion na ganyan. Over 4 billion. Mga ganun na hindi kaya ng city yan. Yan ang sabi nila. Kaya kami nagbutuhan kami noon kami mga 7 yata kami doon na is either 6 or 7 na bumoto sa PPP modality. Yung mga iba, pangalanan ko sila ha. Sige, sir. Ako, Bagbagan, si Lawana, sino ba yung mga iba doon? Mga timpuyog, si Bumugaw, si Alangsab, Lawana, manggit ko na yon. At least mga 6 kami yata doon. Tapos so lahat ito nag-PPP. Ang bumuto ng yung isang modality, bank loan.
bank loan, Si sina Art, Wegan lang. Si Wegan lang. si Si Pilian Ma'am Wegan. Filian. Tapos sina Art, Aladiw, Kusalan. si Kosalan, Gusto nila ay lease. Liz, parang ganon. Tapos si Lulu went out of the session. Hindi, baliktad. Abstain si Lulu. Ay, nag-abstain pala. Wala si Si Elaine. Simbrano, Lumabas. lumabas. Ganon. Kaya this went to a democratic process. So, in Diba? short, nanalo ang PPP. PPP. Okay. So, nanalo ang PPP. So, we started already to conduct consultations. And Kaya tayo may PPP. Oo. Doon sa historic vote na yon. And yung PPP na yan, in-invite natin lahat ang mga stakeholders, lahat yung mga, lalo yung mga dyan sa palengke, di ba? Sina Attorney Abratique. Nandun po Eh, sila. sabi nila, sina Attorney Abratique, we will also bid. Kailang ang unang tanong sa kanila, meron ba kayong legal personality? Kasi ang parang pinipresent nila, they will bid as a consortium. Maraming mga cooperative sila kasi hindi nila kaya kung isang cooperative lang. Kaya parang pinag-usapan nila na Sama-sama. if they will come up with a consortium and be able to get a we will be able to have the consortium be registered at the SEC. Yun, mayroon silang legal personality kasi hindi naman pwedeng magkipagkontrata ang city sa kanila kung wala silang legal personality. Natuloy po ba ang kanilang consortium? Wala naman silang present na papeles. Wala rin silang bid. Wala silang, at saka wala rin silang bid. Oh. So yun. So Saka we're isa pa- left with the isa pa, SM proponent. At saka isa pa, ang PPP is not just financial partnership. You need to have technical know-how on how to build and how to operate. So, yan, ang SM ang nagbigay ng unsolicited proposal, kaya alam mo naman, anybody who would like to come and invest, gusto nila lamang sila, di ba? Tulad ng nangyari sa ating Center Mall, tulad sa Uniwide. Gusto nila, pag sila ang nag-finance, sila ang magmamanage Ay, and syempre. operate. Kaya makikita mo na from that point of view ng proposal ng SM, dahil sa intervention naman ng executive department natin, nagkaroon sila ng long negotiation from 2020 up to 2024. At saka naapektuhan nga siya because of the new law. Inantay namin ang IRR para malaman namin kung paano yan. Umpisa ba sa zero ulit or itutuloy? So sabi naman ng PPP Center National, naka-undergo na kayo ng process. So konting ko na lang, ituloy na lang, imbis na start all over. So gano'n lang, kaya nung nakita ko yung original proposal and the present na proposal nung nagkaroon kami nitong public consultation, nakita ko na from the proposal na privatize, na tulad ng Uniwide, naging separate yung market to be run by the city at saka yung parking na lang, parking area at saka yung retail area, sinasabi nila, yan ang mapupunta sa SM. So maganda doon, the market will be entirely be run by the city. Kaya it's not a privatization agreement ang nakita natin. May nagsasabi po na guest din natin dito sa The Breaking Point that it's the basic function of the government to do this. And the market is such a small project na sana dapat ay tayo na ang mag-manage. Hindi nakakailanganin ang PPP. PPP projects should be left to bigger ticket projects. Well, para sa akin, maybe that would be a good proposal. So we should come up with the proposal. We are willing to listen, di ba? Oh, asan yung proposal niya? Kasi parang napakasimple lang naman ang ano yata niya, yung solution niya. And but anyway, kung ganun pala, mayroon palang madaling solusyon ng ganyan, yung development ng market, di okay.
So hinihingi po natin ang proposal para sa ating palengke. Kasi nga, that in the first place, yun ang purpose ng public consultation. Because we would like to listen to the people. Ano talaga ang proposals din nila. Di ba? Kasi actually, sa tagal ko sa City Council, ngayon lang ako naka-witness ng mga real public consultations na talagang pupunta sa mga tao. Kamusta po yung huling public consultation? Meron po bang bagong sentimentong lumabas dito sa konsultasyon na ito, or paulit-ulit na lang tayo sa mga hinaing? Una sa lahat nga, yung mga nagsasabi niya ngayon are people who were just born today siguro, kasi na-resolve na yan in 2020. Dapat nandun sila ng 2020 na nag-o-oppose sila sa PPP. Tapos na yan, na-desisyonan na yan, tapos gusto nilang balikan. So anong ibig sabihin nila? Parang binabaliwala nila yung proseso na dinaanan nito. Ngayon, tapos ang sasabihin nila, dapat kaya naman ng city. Our only regular income in the city is 3 billion. Ngayon, yung 3 billion, meron tayong pupunta sa personnel expenses at saka development fund for our infrastructure. Hindi mo pwedeng kukunin lahat ng 3 billion, ilalagay mo lang sa palengke. So, in reality, we cannot really spend all our income to just one project. So, sa akin yun ang mga sagot ko sa mga ganyang klaseng observation. So, para sa atin, matagal nang tapos ang usapin kung PPP tayo or tayo ang gagalaw para dito, because the vote has been made. The decision has been made already. We are at the stage of having that decision implemented. So we can't go back. We cannot go back. Kaya nga, that's already water under the bridge, sabi nila. Kasi nga, we cannot go back. And otherwise, walang mangyayari. So sa atin naman is, nung nag-conduct tayo ng ating public consultation, nasisiyan tayo na lumalabas lahat ng sentimiento nila, at kami rin nakikinig kami na hindi tulad nung ginawa nila sa Uniwide noon na like it or not, you will implement it. So sa amin, ang mga concern nila is tulad bang nangyari sa Center Mall na hindi nakabalik yung mga tao dahil hindi nila kaya ang renta kasi determine everything by Center Mall. Kaya sinasabi na we will guarantee kasi mga kababayan natin, mga vendors dyan, hindi natin sila pababayaan. Kaya maganda ngayon nanggagaling sa bunganga nila para naman kami, ilalaban namin. We will be coming up with an ordinance. In fact, nagre-research na kami. Ilan ba talaga ang vendors dyan? Ma-accommodate ba sila lahat? Sabi naman nila kung 1,000 lang ang vendors, magiging 4 level yan. Di kayang-kaya nang i-accommodate silang lahat. Kaya ang problema is about the dislocation for a period of 2 years. Kaya nga ang proposal ng SM, lahat dalhin sila sa slaughter. Ngayon, nakikinig kami, nasabi nila kung pwede bang i-satellite na lang natin yan at dalhin sa mga barangays. Kaya naming ilaban yan while it can still be done. Kaya yun ang maganda sa ating public consultation na huwag nilang sabihin na walang kwenta. Sa amin is we are listening, and what they are saying, nakikinig si Mayor. Tulad sa congestion fee, kung maraming opposition, sabi na, sige, makinig tayo sa ibang proposal, alternative proposal. Hindi ko ipipilit ang gusto ko, sabi niya. Naku, darating po tayo dyan sa congestion fee mamaya. Pero itong palengke natin, yung mga suggestion ng mga nag-attend sa huling public consultation, meron bang bago silang ipinropose bukod dito sa relocation? Wala. I was there during yung sa andun yung mga local ay yung anong tawag doon, yung mga bubuto ng mga barangay captains, di ba? At saka mga ibang civil society, mga civil society groups, andun sila. Noon tinanong ni Mayor, sino ang may gusto ng yung market development? Tapos tinanong niya, sino ang ayaw? Alam mo yung andun siguro mga about 300 people sa tansya ko. Siguro ang may ayaw, siguro tatlo lang. Para sa market development. Kaya sa tingin ko po lahat ay may gusto para sa market development naman talaga. Ang inaayawan dito ay ang ating proponent, sad to say.
Kaya nga, siya lang may kaya. ayaw nila ng SM. Pero ang sabi ko nga is, nakikita naman yon na SM lang ang magpipinance dito. Kaya in-explain nga ni Mayor na ayaw ko rin ng SM. Kaya sinabihan ko sila, huwag kayong mag-bid kasi sira kayo. Now, you can come up with a good bid na that can satisfy our requirements, siguro makikinig kami. Kaya nga in-entertain nila. In fact, Robinson was the first to apply. Pero later on, nireject nga ni Mayor kasi nga talagang privatization. Tsaka kulang sa requirements. Oo, nung nabaliktad po ang desisyon na napunta na una sa Robinsons tapos binaliktad ni Mayor at binigay sa SM. Hindi naman. Hindi pa binigay. Kaya na ano yun na sabutuhan din naman yun Anyway, so, lahat po ay para sa development ng ating palengke. Let's make that clear. Ang inaayawan po ng ating mga kababayan ay ang ating proponent. Sad to say, this is SM. And bukas po ang pintuan ng The Breaking Point para sa ating mga kaibigan sa SM para mag-guest naman dito kung maaari. But nababalot po kasi tayo sa isang non-disclosure agreement. Kaya hindi rin makakomment. Yes, sir. Please, yung mga kababayan natin, inaamin din, ina-accept nila yung, nung andun ako, nung nakikinig ko, mga taga mismong, mga taga-palengke, hindi naman nila ino-object yung SM na yan. Kasi nung unang proposal ng SM noon, 70-30, in favor of SM. Noong una. Ngayon, 70-30 in favor of the city. Anyway, ganun. So, ako, wala akong narinig nung andun ako. So, meron na pong mga taga-palengke na gusto ang SM proposal. Oo, basta gusto nila yung proposal. And they are not looking at kung sino ang kasi hindi naman ito privatization nga, sinasabi nga ni Consular Bonitas. Yun nga yung proposal na ang market, it will be managed by the city government. Kaya hindi privatization ito na hindi katulad ng Uniwide na wala tayong control. Meron na po tayong mga comments dito tungkol sa ating unang issue. Ito po, ang sabi ni Michael, 50 years at least. Congrats SM. Lalo kayong yayaman imbis na ang city ang kikita at ang tenants. Ano po ang masasabi natin dito? Lugi nga sila for 27 years After 27 years, saka lang sila makakabawi. Tayo po ba ang magdidikta kung gaano katagal yung lease? Nagkakaroon ng negotiation. May kontrata. Nagkakaroon ng negotiation kung pero ang nakita namin, if they will infuse around 4.2 billion, they cannot recover that within a few years. They will only recover that in 27 years. So, kaya nga, ang ginagawa rin ng city is, wala naman tayong in-infuse na kapital, so magiging mas dapat mababa ang renta ng mga tenants later on. So we are not after the income, we are after having a modernized palengke. Kasi nga kung gusto natin ng income, di ipalis na lang natin, pero kawawa yung vendors natin, di ba? So dapat there is a balancing of everything. We are not after the income, we are after its modernization at the same time, the accommodation of our market. And gusto natin i-solve yung cleanliness and sanitation doon. Nakita naman natin sa proposal. But how many years are we eyeing for this lease? Will it really be 50 years? Yan ang proposal ng SM. Kaya sa CDC, pero pinag-uusapan pa rin ito. Pinag-uusapan nila with CDC. Hindi pa nga dumadating sa amin ang final outcome ng negotiation. Meron po tayong isa pang comment. Basahin lang natin to, sir. Meron lang iambag dyan. Na siyempre, ang titignan mo, yayaman ng SM, sabihin na natin, siyempre, negosyo yan di ba? But you have also look na ang City of Baguio will have also a modernized city market. So, diba? It's a win-win. Kaya sinasabi niya, na i-balance Hindi lang yung tinitignan mo lang yung isang side. So, para kay Sir Fred, it's a win-win. Kasi kikita ang SM, syempre, pero tayo ay magkakaroon ng isang modern market. So, that's how you look at it. The terms and conditions, palagay ko, wala kang makitang terms and conditions na sa PPP project na katulad ng dito sa Baguio.
Ito po, basahin natin ang comment ni Ms. Jacqueline. Yes, legacy ng mga nakaupong city government official sana ang gagawa ng sarili nating palengke. Kasi ika nga ng Baguio, ang Baguio is the wealthiest city outside of Metro Manila. Still hoping. Siguro ang still hoping niya is yung tayo ang magde-develop. Ano yan? Wealthiest city per capita. Di ba? Kaya ibig sabihin, di ba yung per capita, it is in relation to our population. Kaya hindi accurate yan. May nanonood po dito, nice one. Nanonood daw si Councilor Art Aladiw. Inaantay po sana namin kayo dito, Councilor Art. Kaya lang magkakaroon tayo ng separate session. Dapat nandito siya kasi kumakaway-kaway lang po siya ngayon. Gano'n? Anyway, ang usapin po ng palengke, ito po bang public consultation na ito masusundan pa? Kung sa akin, gusto kong masundan pa, pero particularly na kung paano nga i-accommodate ang mga ating kababayan na vendors at saka paano yung proposal on the rate that they are going to pay. Tsaka po yung produkto. Yung relocation. Relocation. Yan ang mga very important na nadinig natin na sinabi nila. Kaya ako nga, nasisiyahan ako dahil sa panahon na ito, unlike the Uniwide, there was no such thing as consultation. Ngayon, isang hamon sa atin na nakikinig ako sa last na mga resource speakers mo dito is parang meron akong magagawa na baliktarin ang desisyon ng City Council noong 2020. Ako, I just came in and what I see is what is being implemented is a decision in 2020 na isa lang akong konsehal. I cannot reverse that. And it will be also unfair to those who work hard for it. Di ba? Kaya ang sa akin is, ang tinutuloy ko lang, tinitingnan ko lang nga yung concern ko sa mga ating vendors na dapat ma-assure sila. Kasi nga napakahirap burayin yung utak nila dahil sa nangyari sa Center Mall at gustong gawin sa panahon ng Uniwide. Makikita mo yung mga politicians na nag-push ng Uniwide, they did not conduct public consultation. So we should learn from that mistake. Kaya nga lahat gustong magdemanda noon. So I've been handling some cases like Mrs. Ginid also, and also the group of... oh yes, I remember Mrs. Ginid. Oh, kaya nga, they were always in my office. Sabi ko, very limited na tayo kasi talo tayo sa mga korte. Masaya lang tayo, na-bankrupt ang Uniwide, kaya hindi natuloy. Ganoon naman, and 20 years, nagsuffer din ang ating palengke. It has not been duly improved kasi nga, once ikinontrata mo yan sa Uniwide, the city cannot anymore infuse investment. So, because of that mistake of that Uniwide, for more than 20 years, the city is tied, the hands of the city is tied not to be able to infuse anything. Kaya because of Mayor Magalong, sabi niya, ako ang bahala sa Uniwide para hindi na sila manggugulo. I-open na natin ito sa ibang opportunity. Kaya yun ang makikita mo sa klaseng leadership ng ating mayor na because of him, hindi siya natakot na baka magdemanda ang Uniwide kasi wala naman siyang kinalaman sa Uniwide. Ngayon naman, he is the one demanding na hindi pwede na you come and invest and you own the market. Ang gusto niya is you come up with a legacy SM to redeem the hatred of the people sa mga ginawa niyo noon sa SM. Kaya ang offer nila ngayon, makikita mo baliktad na parang sinusuyo nila ang city na gusto rin nila somehow ma-redeem nga ang kanilang pangalan. Ano po ba ang sa tingin yung kinakatakot ng ating mga kababayan dito sa development ng palengke by SM? Is it the mallification or is it the thought that the market will go to SM who is lording over retail in the city right now? Hindi, andyan naman sa proposal eh. So hindi haka-haka yung, dapat they should base their observations on the proposal. So ang proposal nga is, nasabi nga ni Councilor Jomol, is yung palengke, ay may hawak doon yung city, di ba? At ang hawak naman ng
ng SM, which is only 30% is yung retail at saka parking. Kaya doon ang basis. Kaya there should be no fear kasi may lalagay naman yan sa kontrata eh. Di ba? Kaya, yan. Where At saka do you yung think sinasabi the nilang hatred for SM is coming from? I would like to comment on yung nagsasabi na yung kaya ng city. Oo. Ano ang basis nila? Kasi nag-base kami sa Local Finance Committee. Ang Local Finance Committee is composed of the treasurer, composed of the budget officer, composed of the accountant. Alam nila yung numbers sa city, yung kung anong magkano ang pera ng city, di ba? So they are able to compute. Sila, anong basihan nila na sasabihin lang nila na kaya natin yan, porque narinig nila na second wealthiest city ang Baguio, but that is wealthiest city per capita. Mukhang may gustong idagdag si Attorney Joe. Where do you think the apprehension of our people are coming from? Yun nga, nasabi mo na rin, they are against modification, which I also agree. Ayoko rin ng magiging mall na naman yan. Pero may mga agam kasi nga ang tagline ng SM is that SM has it all for you. Paano po ang disparity ng products sold ng ating mga vendors sa available products ng SM? Kaya nga, we have to be competitive. Ako nga, pinaglalaban ko na dapat ang ating mga vegetable ay maging organic para, in terms of health and in terms of pagkabili. Kung minsan, we have already observed yung too much pesticides and fertilizers to our food na there's even no way of monitoring. One of my advocacy when I was running for mayor is I'd like also to have it the cleanest city na check mo lahat ng produkto. So that yun nga, if we can go towards organic food, vegetables, we will not only have a very modernized market, but we will have the cleanest products and quality products. May isang... Ang isa pang go ahead, gusto ko sir. idagdag dyan, yung sinasabi nilang 4 billion na naka-time deposit. Even Mayor Dumugan had been saying that when he left something lang 2.8 billion. That is only in terms of juggling funds. They identify them to be idle funds because they are not yet to be used. Kaya nga sabi namin, bakit But naman kasi... earmarked for projects. No, they were earmarked for projects, but since alam ng Finance Committee na hindi pa sila mailalabas in the next 3 months, kaya nila tina-time deposit for 3 months yung pera ng city. So naka-earmark na ito kasi nung lumabas itong COA report na ito at nasilip nga na meron tayong parang savings, sinasabi na nila na meron naman pala niyan. Ito yung kailangang pera para i-develop yung palengke. Bakit hindi na lang gamitin? Yun ang mali. Hindi savings yan. Somehow na-abuso ng ating Finance Committee na ito pala ay kanilang nilalagay sa time deposit at nag-i-income din. Kaya quietly, ganun ang nangyayari. Alam ni Mayor Dumugan yan, umabot ng more than 2.8 billion. Tapos na-plug down siya, umabot ng 4 billion. Kasi nga, hindi dapat considered as idle funds ito kasi nga earmark na siya. But the reality nga is, kahit na binudget mo siya from the December of last year, hindi mo rin siya mailalabas kaagad in the next 3 to 6 months kasi nga it will undergo a lot of bidding, rebidding kung there is a failure. Kaya ang ginagawa nila is try to make money out of it instead of it sleeping as a simple deposit. So tina-time deposit nila, ang range there is from 2 to 6 months. Kaya nga nire-review ko kasi ang authority nila noon is nung na-aprobahan yung mga ordinance allowing them to do that, dapat hindi bababa ng 7%. Pero apparently that was 20 years ago na nagbibigay ang bangko ng 7%. Ngayon, they can only afford 2%. Kaya, and in any event, nanganak din siya ng more than 100 million sa ginagawa ng Finance Committee. Hindi lang 100 million. So umabot na nga tayo dito sa ganito kalaki. But naka-earmark na siya. Naka-earmark ang mga yan. So hindi pwedeng gamitin para sa palengke. Kasi nga, ang income lang ng city is 3 billion.
At hindi ito pupunta lahat sa isang program. Sweldo na lang, malaki na ang pupunta sa sweldo ng mga empleyado. Di ba? So, ang matitira lang dyan is usually yung 20% development fund. And we have a mayor who had been going outside na humihingi siya ng pondo ng mga senador. Kaya nagkakaroon tayo ng mga makikita mo, hindi tulad noon na 2 million worth lang ang binibigay sa mga barangays. Ngayon, umaabot from 30 million up to 50 million. Kasi ito ay bigay ng mga senador. Marami-rami nga po. Another comment, I am for the development of the city market. I try going around especially in the morning or late in the afternoon. Masyadong mabaho at sobrang malansa. I believe most of the protesters are from the big-time lessors in the city market. Another comment, basahin lang po natin. Dapat kung gagawin ang market, dapat doon kami sa Burnham lilipat. Kasi kung sa Slaughter, masyadong malayo, walang bibili. Pwede rin po kami sa Session habang ginagawa ang market. So ito po yung ibang mga komento, malamang meron itong pwesto. Ino-note natin mga yan. Saya-saya nga ngayon we listen to them. These suggestions are realistic, di ba? Na hindi pwedeng lahat sila lilipat sa slaughterhouse. Kaya nga kami rin, we agree with them. But it has to be through a negotiation later on with SM na instead na you'll spend for just one building sa slaughter, dapat kung maaari nga nating ilagay sa mga 20 districts ng syudad para our objective also to disperse the markets to avoid congestion in the center will also be achieved. Ngayon, 2 years naman na experiment yan. After 2 years, tapos na itong market. Maganda, ituloy pa rin yun na kung maaari, meron rin pa rin mga market sa mga 20 districts sa ating syudad. Tama po yun. Bago natin i-close ang usapan sa palengke, meron lang pong comment dito na kailangan basahin. Galing po kay Fiona. Sir, para po masave ang history ng Baguio, pwede po bang masave ang Baguio Stone Market? Pangit po kasi naman yun sa taas ng Session tapos sa baba SM pa po ulit. Yun na nga isang feedback na na-receive ko na how do we preserve the stone market, heritage and historic places in the market. Kaya nga, I immediately wrote a letter to all the department heads na bigyan nyo nga sa akin ang idea na pag-uusapan nyo in your negotiation with SM kasi hindi kami party dyan. So, gusto ko rin makita kasi yan din ang... So, we're considering this proposal na ma-preserve naman itong ating stone market. Yan nga ang nirace. May Sir Fred, sasabihin natin sa sa developer na at saka would just like also to say na ito parang 5 years in the making ito kaya walang rush na ito, di ba? There is no ramming of the project sa throats natin, di ba? So, and there were many engagements, there were many consultations. Ang dami-daming consultation yan. Hindi lang, I think, umabot yata ng 19 na consultations Kaya... But what is the next step? Ngayong nag-consultation tayo, ano na nga po ba ang mangyayari? Well, it has to be finalized in the City Development Council composed of the barangay captains and also civil society and the executive. So nasa CDC napunta na doon nagbotohan na, andun na nga ako Opo. And all of the barangay captains approved and all the civil society groups who were there also approved. Ano lang ang nag-oppose si Atty. Abratike, si Ted Tan, parang dalawa lang yata sila. Dalawa lang po ba? And yet they are not members. Actually, they are not members of the City Development Council. Kaya lang, si Mayor, inano pa rin niya kung sino yung nag-oppose kahit na hindi member ng
City Development Council. So after the CDC, what is the next step? It goes to the city, and then we will also know what can be divulged, and then we will determine whether we will affirm the decision of the CDC. So ito na yung, when you affirm when the council affirms the decision of the CDC, yes or no ito? Meron tayong 120 days yata. We have 120 days to study carefully and ensure nga yung mga pinaglalaban ng mga stakeholders, mga vendors. Ako rin, siyempre, taga Baguio ako, wala akong tatakbuhan eh. So this will be the historic vote of the council uli. Pag Tama. nagkamali kami dito, sisingilin tayo ng mga kababayan natin. So I cannot also afford to... Aabot ba to, sir, sa present council? I think so, for me. It will it will be in the middle of the Kasi atika, campaign. 120 days is ilang months ba yan? 4 4 na buwan. Ay, hindi ako sigurado pala kasi Hindi na natin election alam. na pala sa itong Opo. May pala eh. Sa May na ang election natin. Oo nga pala, no? So, natin baka alam. hindi umabot ang botohan Baka. ng konseho dito. So, carry over to sa bagong konseho kung sakali. Pwede. So, We wait do not and know. see tayo. We do not know. Yeah, that Pero can- pagkatapos that can ng happen. CDC, ito na po yung mangyayari. Boboto na si council. Okay. Kasi yun ang proseso eh. Hindi kailangan boto ka agad eh. Kasi nga, hindi pa namin alam yung mga Oo. exact So hindi terms. ganun kabilis yun. Tsaka kung meron kaming hindi rin gusto, pwede namin subukan na i-negotiate kung kaya nilang alisin or idagdag yung mga request, then that's the only time na sabihin namin na ready na kami sa botohan. Okay. Nanonood din po si Sir Ted Tan. Kamusta po, Sir Ted? Oo. Nababanggit po ang pangalan nyo dito sa show. Imbitahin mo rin siya rito. Iimbitahin po natin ulit si Sir Ted. Mukhang nasagot na po itong tanong ni Miss Marimar Robles. Bakit hindi ang city ang mag-develop? Nasagot na po ito sa unang bahagi ng ating talakayan. Ngayon, punta naman tayo sa isa pang mainit na topic. Ito po bang congestion fee? Ang daming dalang papeles ng ating dalawang bisita ngayon. Nakakatakot. Pero ito po ang history ng sinasabing congestion fee. Dahil iba-iba na ang tinawag dito over the past years. Tama, sir? Dapat ang ano dyan siguro, smart mobility, ano yan? Transportation and Mobility Master Plan. Dapat gano'n. Kasi pag congestion fee, parang nakatutok lang tayo doon sa 250 pesos eh. Talaga pong napagdidiskitahan itong 250 pesos. Nung una ho kasi 500, tapos ginawang 250. Baka pwede namang 150 na lang. Ganun po ba yun? Hindi, maganda rin malaman din natin. May history din ng City Council dyan na in-approve nila itong Smart Transportation and Mobility Master Plan. Opo. So That ito is in naman yung 2022. ugat nito. Because of this, na-submit at na-approve through the endorsement of the then chairman of the Public Transportation, si Councilor Bumugaw, ang member niya is Councilor Alangsab at saka si Councilor Aladiu. Silang nag-endorse nito. Ito ngayon, in-approve ng City Council. 2022. 2022. And makikita mo dito, sila na mismo dito sa master plan na kailangan maningil ng tinatawag na social fee. And that is road users fee. Yun po yung tawag noon. Which daw, yun ang nandito sa language ng master plan. Nung nagkaroon ngayon ng unsolicited proposal, yan ang kanyang tinawag na congestion fee or decongestion fee na hindi ko masyadong napag-aralan kaya hindi ako pwedeng salita tungkol dito, pero ito nga nare-research ko na in so many instances, so many councilors had been asking for an implementation of an environmental fee. Lahat ng papasok na turista, lahat ng mga motorista. Naalala ko po yung environmental fee na yan. So environmental fee, congestion fee, they use that word already, congestion fee.
at saka sanitation fee, environmental fee. Kaya nga, sabi ko, bakit naman sila biglang nag-o-oppose na hindi dinidiscuss muna? Kasi proposal pa lang naman ito. Kaya sa ibang quarter, sabi nila, hindi lang proposal yan, done deal yan. Sa akin, that's unfair. Kasi nga, it's still undergoing Hindi pa process. may submit sa amin. Wala pa sa level Wala ninyo pa. ito. Wala pa. So talagang nothing is really sure. Kaya nga, Ano ba? maganda nga ngayon, we want people to object, to voice out. Kaya nga, nakikinig naman si Mayor, nakikinig din naman kami. Well, I think there is At saka a strong sa, protest. Hindi totoo yung sinasabi nila na dandil at we will ram it on the throat. That's not true. Kaya nga sa amin is let's be calm, let's review it. Kaya ito naman nasa kabila, without telling us what they have been doing, they're pretending na wala silang kinalaman. Samantalang sila naman ang in charge sa mga committee on public transportation na sila mismo nag-endorse itong master plan. Noong panahon na yun. Noong panahon nila. Ngayong umiinit ang usapan, Pinupolitika. yun po ba ang nangyayari talaga? Oo, naririnig ko sila. Yan sinasabi nila na kami yung lalaban ng congestion fee. Sila rin naman ang proponent noon, di ba? Tapos, alam mo, ito, para sa akin, ang tingin ko dyan, this congestion fee, ito ay recognizing that there is a problem, di ba? Anong problema natin? Mayroon tayong traffic congestion, di ba? So, that is a proposed solution to this problem, this traffic congestion. Kasi alangan naman na hintayin na natin na parang katulad yung sa EDSA. They could have foreseen that yung mangyayari sa EDSA, di ba? So, hintayin pa ba natin na gano'n na mangyayari dito sa Baguio? So, this is forward-looking na in terms of ano mangyayari sa 10 years later na, di ba, titignan natin as of now, we are already experiencing traffic problem. So, this is one proposal. So, we are also inviting others if they could also give proposals. Hindi lang yung basta criticize na lang criticize because we will all consider all proposals. Di ba? Kaya hindi totoo nga yung sinasabi nilang done deal. Kasi hindi pa nga napupunta sa amin ito eh. Mukhang lahat po ng ating PPP ay inaakusahang done deal kasi. Oo nga Hindi. parang ganun nga. Tingin ko dyan, kasi nasanay sila sa mga past administrations na nandun na for Naku, implementation. ibang train of thought naman ito ngayon. So nasanay tayo sa done deal kaya Kaya- may trust issues na ang ating mga mamamayan ngayon. Kaya ngayon ang sinasabi ko na masaya ngayon kasi the mayor believes in good governance, that we are democratic transparent to tell the people this is the plan that is being brought to us. Kaysa naman tulad mo, Jadewell, andun na siya. Dinisqualify na pa nila ang lahat. Pati Jadewell, disqualified in fact. Tapos itong Jadewell, instead na on-street parking, kinuha niya pati Gansa parking. Tapos lahat na ng street, nilista niya. Kabisado Lalagyan talaga ang niya ng Jadewell. pintura. Itong mga kalukuhan noon, ito yung ayaw namin mangyari kasi noon walang konsultasyon. Kaya Marami po we were sigurong against Uniwide, we were against naninibago that. dahil ngayon Diba? ay wala kayo sa forefront ng protesta, Attorney Joe. Oo nga. Kaya siguro akala nila ay done deal kasi ang naaalala sa inyo ay nandun kayo sa Protesta. harapan. Kasi Ngayon po ay kayo ay umuoo dito sa patakaran ngayon. Kaya siguro ngayon, maraming naninibago. kaya nga sa amin, hindi tulad noon na implementation na lang bago mo malalaman. Ito, proposal pa lang, talagang dinadaan nila sa konsultasyon para we are happy that the people are speaking. Kaya inihiling naman namin is wag naman nilang gawing misrepresentation na kung ano ang sinasabi nila. Tulad ng market, sinasabing privatization. Ako, I am against privatization. I am against modification. Kaya nga, if I see that it's going towards that direction, I will be the first to oppose. Mukhang ganun din naman si Sir Fred. Oo naman, siyempre. Kasi kayong Kasi dalawa nga kung- po ay dapat ay nasanay sa protesta. Kung sinasabi nila yung legacy, bakit kami ba hindi ba rin namin iniisip yun na dapat ang iiwanan namin na legacy sa kabutihan ng City of Baguio, di ba?
Ganun din, siyempre naman, kung at least, kung if we leave public service, at least naman na pag nakikita kami dyan sa daan, hindi kami, babatiin pa rin kami. Di ba? May bumabati pa rin naman sa bumati inyo, Okay naman ngayon, wala naman akong At saka, mo yung sa San Fernando, Pampanga, yung sa SM doon, yung palengke. SM din ang gumawa doon ngayon, ang mga tao doon masaya. Yung mga nag-oppose, they appreciate na inaano nila na okay pala. Kaya they are praising now their mayor, their former mayor before. Kasi alam ko yun, dahil yung city legal officer niya, kumpare ko, kaya siya ang nagkwento sa akin ito. Si Attorney Viray. Sa tingin niyo po, nabanggit na nga po itong pamumulitika. Dahil nasa panahon na tayo ng politika, gaano katindi ang pamumulitika ngayon? Grabe, alam mo naman na, after my public consultation, may magsasabi, all lies daw ang nangyari doon. Sabi ko, we were just there to listen. Who is lying? Nobody was lying, and we were getting all the feedback. At sasabihin nila, useless. Ang sa amin nga is, it's not useless as long as we listen to the people. At kami rin magsasabi kay Mayor na ayaw nila. Wag na natin ipilit. Kaya yan ang maganda sa amin. It should come from the mouth of the people. Hindi yung kami ang nagdidesisyon para sa kanila. Kasi nga marami tayong nakita dyan. Gagawa sila ng batas without consulting. Magugulat na lang tayo. Meron pala silang ginawang revised city charter na binibigay na nila yung 13 barangays sa BCDA. Ibang usapan diba? naman po itong Pero 13 barangays natin. City charter po ito. Importante din po ito. The important thing is about consultation. Kasi nga, walang sisihan. Pag nilatag mo, wala kang tinatago, and still it is found to be a good agreement, then wala kang masasabi na kasalanan ito, kasalanan nun. Sa atin is we see to it that we are not fooled. Sabi ko nga, yung J-Dwell noon, ang sabi nila, they will be paying us 80-20, 20% ang sa city. Nagbayad ba ang J-Dwell sa city? In fact, kinuha niya, kinamkam niya lahat ng kalsada, gusto niya lahat, pangolektahan. Pero ang binabayad lang niya, yung dapat ibayad niya sa GANSA parking system. And that our officials did not say anything about that. Kaya dapat ilabas din natin yung issue na yun. Yung J-Dwell. Yung mga kalokohan nila noon. Yung Kailangan J-Dwell. po, Saka sa Uniwide. halukayan muli ang J-Dwell. Masalimuot ito. Lalabas po ang pangalan, of course, ganyan ng talaga ating yung former politika. Mayor Braulio Yaranon. Lalabas lahat yung mga kasi ganyan naman Basta hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Pero pwede nga po ba ito? Pwede nyo bang sabihin sa ating mayor na ayaw talaga ng tao, itigil na natin ito? Yun naman ang aming masasabi na at least we have a mayor who will listen. Kaya kami, we are very supportive of his advocacy for good governance because that is what we want. We will not like to decide without the people knowing it and then surprising them in the implementation. Ang gusto naman talaga idaan natin yan sa transparent na proseso, ipabigay alam natin sa kanila. Tapos kung yung mga affected, yung mga key stakeholders will also state their position, then we will be the first to advocate for them. Hindi ko kasama kami ni Mayor ay lahat ng sasabihin niya, anong klaseng pagtanggi po ba ang kailangan natin para sabihin natin ayaw talaga ito ng nakararami? For example, successful naman yung pag-advocate ng mga iba na no to congestion fee. Kaya nga sa amin naman, sabi ko, huwag naman natin sisihin si Mayor kasi ang daming proposal dito noon na congestion fee ang terminology nila. Ito po, ang kapal-kapal. Ito ang kapal-kapal. Ito yung isa sa mga agenda namin kanina. Kaya kung nakita, binabasa ko, ang daming proposal. Naalala ko po yung environmental fee na yan. Kasi i-impose ito dapat sa ating mga turista pagpasok pa lang nila ng syudad. So, 20 pesos yata ito dati, 50 pesos. 50 pesos, 75 pesos, 100. Kaya sabi ko, maganda nga itong idea, wag nating isyan ito. Pero gawin natin dito, kung papayag lahat ng blessed area, na lahat ng turista sa papasok ay magbabayad para may pondo tayo sa blessed.
at also to preserve our environment. Kaya napakaganda, wag nating i-condemn kaagad. What we're proving with this pile of documents here is that long ago, matagal ng panahon, ay gusto na nating lumabas na yung term na mag-impose. congestion fee, lumabas na yung term na congestion. At saka, could I also, itong program na ito, sabi ko nga, this is a solution to our traffic congestion, di ba? Now, ang nakikita ko rito, yung sa little, kung tama yung pagkaintindi ko doon sa kasi pinisent din dito sa amin Kaya nakikita ko rito na kasi ang hindi naman ito 24 hours na may window period ito, di ba? Pag rush hours daw po. Oo, sa at saka, umaga at sa hapon. At saka yung mga jeep, libre sila rito. Hindi sila magbabayad ng jeep, di ba? Kaya ang parang inaano rito, ang parang dinidiscourage is for private vehicles or for motorists to bring their vehicles. Kasi mayroon ngang bayad katulad yung sa Singapore, may mga sa sentro, sa CBD. Kung pupunta ka ron, magbabayad ka. So, ang kaakibat nito is for us to improve our public transport system. Di ba? Kaya to discourage private motorists to bring their vehicles. Kaya ganun ang the whole program of this the whole aim of this program is to solve our traffic at saka yung pollution, yung mga environment, mayroon environmental impact ito. At saka hindi lang ito, may involved may infrastructure program ito, kaakibat yung mga cellphone, yung command center, yung mga ganon. So, kaya hindi ito simple na hindi simple ito na project. Ito pong Smart Mobility Project natin ay nasa CDC na rin, tama po? Wala. Kaya hindi pa yata pinagbutuhan. Oo. So hindi siya parehong hindi pa sa parehong status ng SM ito. Ang first na dumating sa City Council na kompleto ang papeles ay yung tungkol sa palengke. Hindi, doon sa may Irisan. Dontogan, yung magiging parking ng mga buses. So, going towards the same objective na dapat mga buses ay hindi na dapat istasyon sa malapit ng CBD. Nadala sa amin and we started talking about it last Friday. At itutuloy na naman namin sa Friday, kaya yung mga gustong makinig kayo kung ano na naman ito. Ito po ay special session. Special session kasi nga we are given, the clock is ticking na we have only 120 days to act on it. So this will be acted upon by the present council. By the present council. So ito yung sigurado. Hindi pa, kung hindi namin masolve. Kung hindi namin ibubuto. Oo. So carry over din ito. Kaya pinag-aaralan namin kasi nga marami rin mga issues kasi nga yung property is property of the animal industry, BAI. And doon nakipagkaroon lang tayo ng usufructory arrangement na pwedeng gamitin. Kaya nga we need to understand kung ilang years natin pwedeng gamitin yan. So pwedeng hindi pagdesisyonan ng present council ito? Pinag-aaralan namin, tinanong namin ng PPP. Pinag-aaralan namin, tinanong namin ng PPP Center na pwede ba kami magpa-extension. Mukhang pwede raw kung marami mga issues sa proposal. Mukhang tatagal ang ating usapan. Ayaw din namin na i-rush kasi nga ayaw namin ma-accuse na we are ramming this on the throat of anybody. As always, we want full disclosure na pwedeng i-disclose na papayag ang proponent. At the same time, gusto rin namin na tingnan yung issues na nire-raise nila na tataas daw ang gastos ng pupunta ng Manila kasi nga magta-taxi ka pa from Baguio to the terminal. Kaya gusto namin tanungin sa proponent, mayroon ba kayong shuttle na provide na
sasalubungin nyo mga... Every hour on the hour para maservisyohan ng lahat ng gagamit ng bus. Kasi nga sa atin is importante, wala na dapat mga bus dito. Ang problema rin natin is paano yung mga may istasyon na dito sa sentro? Kinakailangan ba nilang lumipat or what? So it's a big problem on its own. Marami tayong dapat pag-aralan. Kaya ayaw namin nang nagrarush tayo. At ito At saka ay ano rin yan, public session ito. Maaring Oo, pumunta ang mga tao. It's open, it is also online. And that will also be it will be also subjected to Swiss challenge. Ibig sabihin kung mayroon pa rin makakapaglabas ng mas maganda, mas malaking proposal. Di ba? To top the current proposal. May Swiss challenge yan eh. At saka mayroon ako may dagdag na mayroon pang isang big ticket na medyo na-aprobaran din sa City Development Council, yung sa hydroelectric sa Irisan. Opo. Ay sa Asin. Yun. Na magandang ano rin yun. Na the proposal, yung present nila, madudubli yung megawatts na iproproduce ng Asin Hydro. But this will be coordinated with TUBA. Kaya lang mayroon na silang consultation also with TUBA, and TUBA is receptive to the ano. Ang proponent po natin dito ay? I'm sorry. Hindi pa pwedeng sabihin? Hindi naman. Hindi ko maalala. Hindi ko maalala dahil first time ko rin na narinig yung pangalan doon. Kasi so it's not the usual proponent na kilala natin. Iba. Iba. Kasi si Fred nga, member siya kasi nga he chairs the Transport. Public Utilities. Yes. Dati si Councilor Bumugaw. Yes. Kaya napakaganda rin yung aming ginawang reorganization, di ba? Committee on Land, si Councilor Pianza, ito naman si Councilor Bagbagen. Sa infrastructure nga kanina, nakikita natin si Councilor Cosalan, ang bagong infrastructure. Kaya tinitingnan namin yung... So working committees na talaga ito, sir? Actually, si Councilor Molintas, Councilor Bagbagen, at saka si Councilor Aladiw, dala-dalawa yung committees namin. Kaya nga po. Alam mo ba yon? Opo, working double time po ang ilan sa atin. May tatlong konsyal dyan na walang committee. Oo nga po. Pero ang sinabi po ng isa sa tatlong konsehal natin ay ginagampanan naman daw niya ang kanyang tungkulin. At inoobserbahan pa rin niya yung kanyang dating komite. Yan ang hirap sa may sariling hindi sumusunod sa mayroon kaming rules na dapat you should follow. When you talk your oath after being elected, you swore to obey the laws and rules, di ba? Ilang komite po ba ang hawak nyo ngayon? Dalawa. Sabi nga namin, yung staff nila, pahiram nila sa amin eh. Pinahiram po ba? Pati yung sweldo nila, medyo bawas-bawasan nila. Pati yung alokasyon nila sa public consultation, hinihingi ko na dapat ibigay sa amin. Kasi nga, sabi ko tulad kanina, di ba, mainit ang diskusyon sa mga DPWH at saka infra projects ng city. Dati silang may hawak ng infrastructure. Ngayon, hindi nila minomonitor. Ngayon, silang reklamo ng reklamo na itong mga bagay na ito, dinidemanda nila si Mayor at saka si Administrator. Napakadaming project. Sila yung pinaka-chairman noon. Talaga pong magiging election issue ito sa ayaw at sa gusto natin. Dahil we're debating it, we're talking about it, and it's going to be March 28 soon, the start of our local election. How do you feel about this? Kaya ako, hindi ako mangampanya. Mga kasama ko, everyday, nag-house to house na sila na nagkakandak ng mga tinatawag natin na kapihan. I cannot even join because every time I go there, basta Tuesdays, I'm preparing committee reports. Itong week lang na hindi ako nakapag-prepare ng committee reports kasi ang kakapal na ng mga transcript ng mga dinadala sa
office ko. That's why akala nila madali lang ang humawak ng isang committee. If you handle one committee, ayaw mo rin na magkaroon ka ng backlog. Kung maaari, you dig up all those that were brought to your committee na meron kang Para action. gumalaw na. Para gumalaw kasi it will reflect na pinabayaan mo ang mga yan. When you handle two committees, isang opisina ka lang, isang staff, at gusto mo pang magpubcon din, hindi ka na talaga makakapangampanya. Samantalang sila kung minsan nga Ito naman po Yan ang na lang himutok ng ginagawa nila. ating ilang mga konsehal na hindi na nga makakampanya dahil nga doble ang hawak na komite. Kaya sabihin mo sa nagsasabing konsyal na yan na alam mo, first time na may mga konsyal na hindi nila tinanggap ang kanilang committee chairmanship. Ako, 15 years na ako konsyal. Ngayon lang ako nakakita ng mga konsyal na hindi nila tatanggapin yung committee chairmanships nila. It looks like this issue has hit some of our councilors really bad because of the ayaw tanggapin nga ang komite. Oh, and it even went to court in the loss. And they lost. At saka yung masama, namimili sila, expert daw sila sa isang field, kaya yun ang gusto nila. Sa amin, hindi yan tungkol sa pagka-expert mo. Ito is the rule of majority. You decided to divide work among 15 councilors. So 15 chairmanship. That's the point. That's the first thing that you approve, yung IRR ninyo. Ngayon, can somebody say na ayaw kong umawak ng committee dahil hindi ko gusto ito, ang gusto ko yung isang committee? Hindi naman yata pwede yun. Kasi nga, otherwise, ginawa na lang sana na 40 ng committees. At ang isa ay gagawin na lang namin, pinaka-boss namin, pinaka-advisor namin. Hindi naman gano'n. Pare-parehas kami. We should treat each other equally. Nobody should be special na exempted. Kaya sabi nila, meron daw nangyari noon. Siguro, because they allowed it. Sa amin, we do not want to allow that kasi kawawa yung mga committee na dala-dalawa ang kanilang hawakan. Kaya nga, sir. Meron ding rebuttal dyan sigurado yung ating konsehal na nagsabing ginagampanan niya ang sabihin mo sa kanila, kanilang magdebate kami. kung papayag po sila, sir. Sabihin mo dito sa I-set ano mo. natin na magkaroon tayo ng councilors debate sa ating breaking point. Lumabas ang hamon sa ating dalawang konsehal ngayon. The fact is, talo sila sa korte. There's no more reason for Kaya them. hindi dapat talaga pinagdidibatihan niya. Kasi natalo sila sa korte. May decision na. May decision na eh. They should respect the court. They should respect our internal rules. Para makapagkampanya na rin kayo gaya ng ginagawa nila. Para patas. Yan nga mahirap sa kanila. Akala nila ang maging konsyal ay magsusweldo ka lang. Hindi. You're supposed to do your work because you were voted into office. Hindi pwedeng mamimili ka. Ako nga, I'm a lawyer. Tapos dahil I do not belong to the majority, dadalhin lang ako sa committee on yung ayaw nila. In other words, di ba? So kung araw ko nila, kung mamimili na ka, dahil abogado ako, gusto ko kagad yung committee na for a lawyer. Pero hindi, that is not the way it works. It's the rule of majority. So if the majority says you handle this committee, you have to study and learn. Napakadaming... I was a victim of that. Kasi before, I was the chairman of the Committee on Lands. Di ba? Kaya lang, gusto nilang kukunin nila. Anong nangyari, sir? Natalo ako siyempre because they are the majority. And I respected it. I did not hear me complain. So you accepted the committee given to you? I accepted the committee that was given to me. And that's it. Because that is rule of law yan eh. If you're a public servant, you should be a model for yung sa pagtanggap ng rule of law. Di ba? Paano ka magiging... bitter pill. Swallow the bitter pill. Paano ka magiging public servant if you are a violator of the law, of the rules of the city council? Sabi ko nga, you cannot become a good leader if you're not a good follower. As simple as that na division of labor, you are supposed to handle a committee, mag-aayaw ka dahil ayaw mo yung committee.
Hindi, even Councilor Pianza, ayaw din niya ng education noon, but because he belonged to the minority, he was the one who handled the Committee on Education. So everybody must learn whatever is assigned to him. Ako rin, binigay sa akin nun, Committee on Ethics, yung mga ayaw nila. Ganyan. Naaalala ko po yun. May isang comment po tayo dito mula kay Sir Elpidio. Kaya sobrang traffic po ay nagdagdag sila ng 200 units ng taxi. Sabi nila noon, hindi na sila magdadagdag. Kaya lang naidagdag ang 200 units. So ito lang po ay opinion ni Sir Elpidio. Kaya pero nagkakabuhol-buhol daw po ang Pero traffic. i-clear natin yan. Kami nga rin nagtataka kami. Bakit ano yung sinasabi nilang 200 taxi? Apparently, may nag-approve ng prangkisa na outside of Baguio, pero ang operation naman nila is Baguio. Kaya we are still looking into that. Kaya, Iniimbestigahan pa rin ito, sir. At saka that was approved even before the time of Mayor Magalong. Kasi kahapon tinanong yan kay Mayor eh. Sabi niya, wala pa ako noon, hindi pa ako Mayor yan nung in-approve yung 200 ano na yan, 200 taxi. Kaya hindi, dumami ang taxi kaya hindi ngayon, bigla. Oo. kaya hindi ngayon na ano yan, hindi ngayon administration na in-approve yan. So Sir Elpidio, iniimbestigahan pa rin itong issue ng pagdagdag ng 200 units ng taxi. Naalala ko po itong pagdagdag na ito Ayun nga, noon. but ang ano dyan, it was approved before. And now we're suffering because of it. Oh. Sir, ang dami nating big ticket projects, gaya nga ng sabi ninyo. You're deliberating on one, itong tungkol sa ating transport terminal, which is open to the public, by the way, on Friday again. Ano po ba ang ma-advise nyo sa ating taong bayan? Dahil ang dami po nating kinokonduct na public hearing. Tapos, pumupunta naman po ang ating mga kababayan. Itong ating PPP projects, marami na pong debate. Marami ng, a lot of friendships have been tested. A lot of alliances have been tested with these PPP projects and the apparent pulse of the people. Ano po ba ang ma-advise nyo sa ating mga kababayan ngayon? Na we are at the cusp of an election and we are at the brink of public consultations and impending decisions. Sa amin, ang tema namin is good governance, get involved. Get involved. We want them to be involved. We want them to criticize. We want them to talk because how could we be guided if they will just wait and see and then complain when there is already a decision? May mapupuntahan po ba ang kanilang mga hinaing? Kaya nga, ang gagawin natin is we open things in a transparent manner para they can infuse their brilliant ideas and so that we will know. For example, kung sasabihin nila maghanap ng city ng pondo, i-reject natin yung PPP kasi lugi tayo, di maganda. So, mas maganda kung sa planning stage pa lang, they are actively involved. They will give us weapons to oppose it as their elected officials. Hindi yung masama yung saka ka lang ma-involve kung nandyan na may implement na dapat from the very beginning, involved na kayo, yung position nyo is consistent naman. Kaya from the very beginning sana, kung they have been opposing, hindi kami ngayon ma-accuse na tapos na ang mga yan. Tapos na ang boxing. Dapat gawin nyo yan, baliktarin nyo. Hindi pwedeng ganyan. Ang isang gobyerno, kung merong plano na approve, kinakailangan implement. What kind of leader are you if you are not going to implement it, di ba? Yun ang kwan namin, ang hiling namin. We are happy that people are talking, they are criticizing. Ang hiling lang namin is, do not be allowed to be politicized. You learn the matters by yourself. It's very easy to access information. Kaya we should all help together in going towards what is good for our constituents. So give us weapons to oppose it. Sir Fred, go ahead. We also let them participate in the decision making. After all the comments, kasi siyempre we have to come up with a decision, di ba? And siyempre we have to go by the principle of majority rule. Di ba? Ganon? Kaya we let them vote through the City Development Council. Ganun yun. So there's a process.
After all these consultations, which have been ongoing for 5 years, we also let them vote. Tama Kaya po, kung 5 matawag taon na dun sa ito. CTC, tapos na, wala na. Oh. Diba? Ito pong ito pong deliberation on Friday, pakiulit na lang po natin so that those who would want to go to the city council to Meron listen din in, naka-ano rin yan, Naka-live din. Naka-live din. Oo. Kaya pwede rin silang this is about our transport terminal. Terminal. Oo. At saka actually dalawang agenda. Hindi ko lang nakuha yung pangalan ng isa, but naumpisa na kasi namin last Friday, kaya sabi namin we invite more people to explain to us what this is all about and how will they respond to the initial na protesta, kasi Councilor Tabanda and the others are questioning na lalayo siya, magiging mas which are also legitimate na concerns. So we would like to know from the people themselves na ano bang plano ninyo. Yung ano po, yung owners ng mga, itong mga nag-ooperate naman ng mga bus na dito rin ba? Nakita namin sa makapal na binigay sa amin, pati Victory Line, they have been Genesis, Victory, Solid North, magkakatabi na po yan eh. Lahat Pati sila. ba mga van kasama? Kaya gusto natin sana alisin mga bus sa GovPac. Matagal na pong plano ito. Hindi lang plano. Merong ordinance na nakita ko matagal na dapat wala ng mga bus Baka po mas sa makapal GovPac. pa dyan ang ating paperwork doon. Yung paperwork na binigay sa amin, ganito, kakapal. So it's a long-standing plan at finally, ngayon lang ito nagkakaroon talaga ng balangkas at ngayon lang tayo nagkakaroon ng chance to deliberate on it. Sometimes talking about issues is a good thing because there is an issue, there is something to talk about. So ito po ang sinasabi natin, get involved. Get involved. Tama. At saka sa March 20 mayroon Transport Summit. Ito po yung tinawag ni Mayor Magalong. Oo. Kaya nga kasi dahil gusto niya talagang gusto niya talaga mapakinggan ang mga tao. Ano po ba ang magagawang kabutihan nitong Transport Summit na ito sa March 20? Ayun nga, to listen to the people. If there are other proposals, Sino po ba ang magpapanel? Kayo po, Council, si Mayor, nandun po ba ang... Andun lahat yung mga stakeholders. Oo. All At saka, stakeholders. All the citizenry of Baguio are invited. Kung sino ang interested. Okay. Kasi very transparent nga tayo eh. So tayo ang mag-uusap. Wala dito ang proponent. Wala pa yata Wala mga pa. proponent. So it's the stakeholders and the officials. Yeah. So that is what's going to happen on March 20. And again, we are asking people to attend and to air their grievances or their opinions, correct? Or their solutions also. Ito po ang maganda, ang solusyon or kanilang proposal. Kanilang proposal. And we will consider them also. Diba? Okay. We have tackled a lot of projects, issues, and a lot of sentiments in tonight's episode, and we hope that we will continue to tackle city issues and city concerns because ultimately these concerns will trickle down to our citizenry. And we are lucky to have very responsive public officials. Tonight, we thank Councilor Molintas and Councilor Bagbagen for gracing again the breaking point because in this show, we would like to embody transparency and of course, the pulse of the people. Maraming salamat po sa episode na ito. Nagpapasalamat tayo. And we enjoin everybody to keep the conversation going. Para po sa Breaking Point, Malen Katahan. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Thank you, Malen. Po, Thank you salamat. also for inviting us. Thank you. At makita naman kami, Oo nga po. We do not attack personally other people. Unlike when we were watching, we were being branded as attack dogs. Sabi na, ano ba namang klaseng kanyan? Ang sa atin is you can speak your mind and that should be respected, not as if you are a puppet of anybody. We are also proud that in Baguio City we are being elected because the people have faith in us and we do not want also to betray them. And we will not do that. Taga Baguio po kami, wala kaming pupuntahan.
Kaya ang sa amin is we want to be your voice. Yun po ang gusto namin. So the more you speak, the better para walang sisihan in the end. Councilor Fred? Yeah, I think tama yun. Yan na nga. Councilor Molintas has said it nung nasabi niya ng good governance, gusto yung people to get involved. Yun na rin siguro. I think that is the clarion call for today, for people to get involved. Get involved and air your side. Okay. Thank you. Walang sisihan. Walang sisihan. Walang sisihan.